Good morning guys, welcome to my YouTube channel. Pasensya na po kayo, ilang araw tayong hindi nakapag-vlog. Alam nyo naman, uso sakit ngayon. And ngayon, kayang-kaya na natin. So, kaya sana naabutan kayo ng video ko na to na nasa maayos din kayong kalagayan. And kaya natin yan kung ano man mga problemang dumarating sa buhay. Kaya nga tayo naghahalaman para gumaan-gaan yung pakiramdam natin. So, yung halaman kasi, yan, ito yung hobby natin. Ito nakakapagpagaan sa buhay natin, di ba? Masarap yung pakiramdam. May time pa nga pagka yung stress ka, tapos tumabi ka sa halaman mo, napunta ka sa garden mo, nakita mo yung mga halaman mo gumaganda. Naku, kahit titigan ko na lang maghapon yun, o kaya magdamag, sabi ng mister ko, magdala kaya ng unan dyan. Naaabutan niya ako habang nagkakape. Minsan natutulog ako dito sa may garden. Parang ang sarap ng pakiramdam kasi kasama mo sila. Nakatitig ka lang. Tignan niyo to guys, chicken feet ko. Pag-uusapan natin ngayon sa umagang ito, itong mga chicken feet, yan. Para sa akin, ano ba ang pinakamabait na succulent? So, itong chicken feet guys ay succulent din yan. Yan, member siya sa succulent. So, para sa akin, ito ang pinakamabait na succulents. Bakit? Kasi kahit sa ang lupa mo siya itanim, okay lang, hindi siya maarte, ayan, tulad niyan, tapos sa mineral water lang yung nakalagay. Basta, hindi siya nababasa ng todo. Hindi siya nababasa ng todo. Katulad ng, yung bang, ang tawag dito, lunod na lunod ba? Yan. Huwag mo lang siyang lulunurin ng husto. So, yan ang aking mga chicken feet. So, ang story nitong chicken feet ko, umabot to guys ng halos dalawang roller ang haba. Kakatuwa, 'di ba? Mukha na siyang Christmas tree kasi ganoon siya kahaba, tapos meron siyang maliliit sa gilid. So, ang ganda-ganda niya. Ang problema, naglipat kami ng bahay. Medyo, syempre, nasira yung pwesto niya. Tapos, nung lumipat naman kami dito, yung aso namin nakawala, hinabol yung mga pusa. Ngayon, nagalit tong pusa. Sabit-sabit kung saan-saan na yan. Tinamaan yung mga succulents. Inapak-apakan yan. So, bali-bali. Bali-bali siya. Yan, tingnan mo, ito. Yan. Ito yung pinatong ko lang dito. Pero, tingnan nyo siya, oh. Diba? Hindi, yan, tingnan nyo. Hindi yun nakatanim ng maayos. Pinatong ko lang yan dyan. Yan kasi mga bali-bali. So, ginanyan ko lang. Tsaka ito din. Ito gumanda pa nga eh. Tingnan nyo. Gumanda pa nga siya. Gumanda siya pero may mga excess din siya. Ayan o. Ayan. Diba? Kita nyo ba guys? Ito. Ayan. Ito lang ang maganda ko na succulents. Na chicken feet. Ayan. Ganda diba? So, lahat naman ng halaman, pagka inaalagaan mo, napapalapit ka ng gusto sa kanila. Pag nakikita mo sila na gumaganda, lumalaki, talagang ang sarap sa pakiramdam. So, ang gagawin natin ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano itanim. Magtatanim tayo. Actually, ito kahit sa ang lupa pwede. Pero sa ngayon, ang gagamitin natin ay vermicast. Saka, ito, ipang bulok. At saka itong vermicast, pamis, tsaka bulok na ito guys, yan, lupa na bulok na may ipa din. Sa lumang kaserola nakalagay. So, ngayon guys, ikakat na natin para maitanim natin siya. Ito ang kukunin ko. Yan. Alam niyo ba dati, bumibili ako ng succulents. Meron ako mga nabibilihan. Malaki na ito na nakatanim, 50 pesos. Yan. Pero napaparami mo pala siya ng ganyan. Isipin niyo yan. Ito nga dahon lang to guys, tingnan mo. Ayun o. Dahon lang yun yung tinanim ko. Yan. Binunot ko dun sa may tinusok ko lang dito sa isang halaman kasama nitong mother of thousands. Nandito lang siya. Ayan. Binunot ko siya dyan. Kasi pinatong ko lang to nung naglinis ako. Nadampot ko siya. Buhay na agad. Oh. Ayan. So, tanim tayo siguro mga 3. Kasi, ito transfer ko.
ita-transfer ko to bago kang biling aloe. Ang ganda niya na guys. Dream ko lang to dati. Aloe vera zebra. Pero para sa akin, butik ito. Dito zebra eh. Parang buntot ng butik eh. Pati yung kabilang side. Ayan o. Ayan o. Ito yung kabilang side. Parang buntot talaga ng butik eh. Parang mali yata ang pangalan nito. So, ayan. Tapos, dito naman sa kabila, kunin na natin ito malaki. Ibabaw. Yan. Marami ako guys na walang halaman ngayon. Isang tricycle yung pinamigay ko. Yan. Tapos shout out kay Bian Biena. Ipagbubukod ko rin siya ulit na houseplants naman. So okay lang yun kasi nagbabawas din naman talaga tayo minsan ng halaman kasi hindi naman pwedeng damot-damot mo tas gubat ka na, wala ka nang malagyan, wala ka naman space. Buti kung may farm ka, 'di ba? Di yun. Pag kaya, sa mga susunod na pagkakataon, ito hindi ko muna ito itatanim guys. Kasi mahaba, sa susunod na, papatong ko lang siya dyan uli sa ibang pots para mag-ugat. Gusto ko kasi itanim itong may ugat na. Pero actually guys, hindi ito maarte. Kahit na walang ugat, tutubo siya. Top cut lang tanim mo, tapos kahit hindi nga top cut eh. So, kumuha ko ng 3. Yan, 3. Ito tatanim natin, may mga ugat siya. Para kahit diligan ko siya. Ito pa isa sa hindi siya maarte. Pwede mo siyang diligan yung pinagtaniman mo. Pero wag naman sobra-sobra. Konti lang. Babasa lang siya ng konti. Tapos, mga ilang araw, siguro mga 1 week, 2 weeks. Wag mo siyang diligan. Excuse me. Kagigising ko lang kasi guys. Oh, kape tayo. Ayan. 1 week or 2 weeks, huwag mo siyang diligan. Tapos unti-unti. Kasi inumin naman niya yung tubig sa sarili niyang dahon. So, ayan. Para sa akin, siya yung pinaka hindi maarte or pinaka mabait na halaman. Low maintenance. Kasi, yan, tulad nga yung sabi ko, yung lupa, kahit anong lupa, pwede mong gamitin. Tapos, basta hindi siya nababasa ng ulan, okay lang kahit hindi sobrang araw. Yung araw niyo, requirements sa araw, hindi ganun kaarte. Pwede rin siya nauulan na ng konti, unlike dun sa iba. So, ito, i-ready ko na muna itong pot ko. May mga butas na yan. I-mix ko lang. Mekos muna natin ito. Aking lupa. So, ito na guys, yung gagamitin natin yung lupa. Ayan. Bulok na ipa, vermicast, at saka bulok na rice hull. Ayan. Pinili ko itong pinaka malaking butas. Yan natin dito sa baba. So ito muna pinakamalaki para kinat ko siya yung dulo. Ganun lang siya guys. Oops, tumalog. Ganito lang siya guys. Yan, tapos siksikin nyo lang siya. Yan, so mamaya lalagyan ko siya dito ng or isisiksik ko siya maigi. Mamaya, tapos lalagyan ko ng pami sa ibabaw. So ito na guys, naka-3 tayo. Ayan, 3. 1, 2, 3. So sa mga susunod na pagkakataon, magiging ganito na rin siya kalaki. Ayan, madali lang itong buhayin, promise guys. Napakabait nito. So ngayon, ito naman muna, i-transfer lang muna natin itong nabili ko na aloe. Bali ito ay 2 linggo ko pa lang nabibili. Paano ba ito? Punutin natin. Ay, ito madali lang pala. Ayan. Urong natin. Madali lang pala siya. Ayan. So, ang pinagtaniman ko lang sa kanya din yung may kasamang coco peat. Maganda rin naman siya. Okay naman siya. Basta huwag mo lang lagi didiligan. Tapos didiligan mo lang siya pagka sobrang dehydrated na.
Sana mabuhay ko kasi first time ko to eh. So, ang laki, ang ganda. Gagawin ko siyang mother plant. Kasi ang mother plant niya, ito nasa gitna. So, yung maliliit, hindi ko muna tatanggalin. Siguro mga 2 lang. Ay, patuwa. Ito, parang hiwa-hiwalay na talaga. Tapos yung baby niya, hindi ko alam kung anak nitong isa ito. Ay, hindi magkakapatid sila. Kapatid nila ito. Ayun, parang gusto na rin sumama. Sabi niya, ate, charot, naglalaro. Wala, may bulating naligaw. Takot. Ayoko guys na may bulate yung halaman. Ay, kasi baka masira yung ugat nila. Minsan, mga salbahe yung mga yan. Siguro gawin ko 2 dun sa iba. Kasi ito naka-ano na siya. Ay, hindi, wag. Yung malaki lang. Kabalik ko to dito sa sa nanay niya. Sapat niya. Sa 3. Parang gusto na nito sumama. Ayun, nakabukod na siya. Ganda niya, 'di ba? Sabi ko, bakit ka nawag to ng alo? Mukha naman, ng zebra, mukha tong butik eh. Sige, wait lang guys. Yan. So, ito guys. Nakalima tayong, hindi, 3. Ano ba? Hindi marunong magbilang. Naka-3 tayong chicken feet, tsaka 3 aloe. So, ang gagawin ko dito, hindi ko siya didiligan ng 2 linggo. Ayan. Pareha sila. Ganun na lang para masigurado ko rin na, although may ugat na to, para masigurado ko rin na pabuhay sila. So, ganun. Para, same naman yan kasi ang succulents kasi iinom yan sa sarili niyan dahon. So expect na natin na meron siyang mga ilang pirasong dahon na mabubulok kasi iinumin niya yung kanyang sariling tubig. So ito, ang ganda 'di ba guys? Ganito gagawin ko sa kanila lahat. Hindi ko na papakita yung iba kasi mahaba na masyado yung video natin. So ito para sa akin, tulad nga ng topic natin, ano yung pinakamabait na succulents para sa akin? Para sa akin. Iba yung para sa inyo ha. Ito, chicken feet. Yan. Pinakamabait na chicken feet. So, that's all for today's video guys. Sana nag-enjoy kayo. And, nalibang kayo. And, magtanim na rin kayo ng chicken feet. Yan. So, God bless you all guys. Maging masaya kayo ngayong araw na to. Yan. Ingat kayo palagi. Thank you. Bye-bye.